For the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Lives Lord. Palapagan tayo ng Diyos. May gabi sa Panginoon Diyos, so may gabi sa tagasalan nato. Salamat sa Panginoon Diyos na itagan sa kaligyo ng mga magadayan, mga sintro ng imayang. Salamat sa Panginoon Diyos. O sintro na tutong na kasikas sa mga pagdayan, pag-sintro ng imayang, pagpasalamat sa ating Panginoon Diyos. O sa pagsunod, mag-apat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah kami mo ng mga Diyos ng wala. Tagiyas ka nabihin ng buwan sa langit syuta. Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, Diyos ng Jacob, Diyos ng Petros, Diyos ng Isaiah, Diyos ng Samdan, sa aming Church. May gabi ang pinakamamahal naman sa Panginoon. Salamat o Diyos sa lahing sa kinabihin kami magadahin mga simba, mga imayang. Salamat kami mo Diyos. Salamat sa mga pag-aping proteksyon, pagpapating matak na. Hinap Diyos ko mababad sa mga pagdahin kung simba, mga imayang. Salamat kami mo. Ikan sa pagsugod o Diyos, sa joyful song, solemn song, bisan pa sa Bible study, ang gano'n yung magbabali, bisan pa sa mga members ng mga kanakan, hangtod sa closing prayer. Ikaw Diyos magbabad ka na mga Diyos sa Hallelujah. Ikaw Diyos mag-ubos yung mga presensya, mag-abihog ka na sa mga Espiritu Diyos. Magkuha mababaghan lang sa kawan sa taliwan. Ikaw na mag-apaayos, masikipatihan, masibat sa mga problema. Problema na siya ko sa ipatihan, kumatagos mo pinaglan, kumatubag sa mga pag-apo. Tanagyan ng mag-iampong isa din ipaslamatan, lamang madawan sa kanapan, Jesus. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray, amen. Praise the Lord. Payatag ni David namin siya ang lead sa praise and worship. Praise God, may gabi sa tanan, natugay ko na itong buhi, o gulay ko ng Diyos sa mga joyful, o gulay sa mga sunod. Praise God. And praises to our God, and you are the worship with our heart, Lord. And praise, and praise to our God. Sing hallelujah to our God. Praise, and praise.
So glad I came to say hi. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirap na kalooban, lulog mo'y kapayapaan, di man kita makita, sa puso ko ay maligaya, kaya't alam kong nayan ka. Of the splendor of our King. Father's Spirit, Son, the light and the light and the land.
Above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, this was ever known. Above all wrath and pleasures of the earth, this way to measure our growth. Sa langit ug sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gama, na walay katapusan. O Diyos, sa ikon ko ang gumamot. Oh, himaya
kapayapaan, tagilang pag-ibig, pumamahal na magkatawa, mapagpala mula sa ating kabilang Diyos, sa atin sa gabi ito. Amen? Search the word. Palabagan ka with Diyos. Yun na yung templo pa. Ilang pa po mo kay Moro na ito ang ikadalit sa atong buhay News. Thank you, beloved instrumentalists. Thank you, beloved mamis, sa pagdala sa present worship. At ganda natin yung mga sarili sa pakikinig sa mga magandang araw mula sa banal na aklat. Ating pong balikan ang libro ng Timoteo Kapitulo 2. Pangalawang Timoteo. 2 Timothy chapter 2. Versikulo 1 hanggang 13. Ang mabuting sundalo ni Jesus. So, usapang sundalo, no? Ngayon na talagang nababalitaan natin yung mga gera, no? So, ibang sundalo yun. Iba naman yung sundalo na nakasulat dito. Yung sundalo sa gira, yung mga sundalo na kasama sa makbakan, sa gira. Dito naman, mga sundalo makbakan din. Ang kalaban natin ay mga masamang espiritu, no? So, napakaraming masamang espiritu ngayon. At kanina lang ay hindi naman siguro ako na biktima kasi mayroon namang sabon. No? So, hindi naman gano'ng malaki yung bayad din sa sabon. So, pero napakagaling magbento, napakagaling. Parang train silang mangloko, no? Sa kanilang kapwa. So, talagang kakaiba na ang mga tao ngayon, no? So, kala ko mga mabuting tao yun, no? Sabi, ibibigay yung sabon, pero pagkatapos hihingihan ka ng ID, tapos doon sa ID, titingnan nila kung paano ka nila masilo, no? Yung middle name mo, kung anong nakalagay doon, anong apelido mo, kapagkilala na sila yung kamag-anak mo, no? Tapos yung isa naman ay gagawa ng parang napakabilis, no? Gawa ng kalukuhan sa Facebook para ikaw ay mapaniwala, no? Pareho kayo ng apelido. So, napakagaling na umimbento upang makaluko ng tao, no? So anyway, hindi naman kailangan naman din ng sabon, eh. Tapos hindi naman masyadong mahal kasi wala naman akong pera na malaki. Kaya hindi ako
So anyway, pero ang punto diyan ay napakagaling magpaikot ng ulo, no? Amen. Wala ba charger tomorrow? So yun mga minamahal, yung experience na talagang kung sakaling may pira ako kanina, baka makapagbigay ako ng pira. Kasi napakagaling yung presyo ng sabon. Mahal. So, pero ang punto dyan, ibang forces, no? Yung masamang forces, no? Masamang mga espiritu ng tao. So, tinitrain sila para ganyan, no? So, baka kung sila ay maging magaling na, baka mga big time na mga deal ng ipapahawak sa kanila. No? So, yun po kami naman. So, kaya, kailangan mag-ingat talaga ang mga tao dahil ibang-iba na ang panahon ngayon. Napakaraming masasama. No? Yan po mga naman. Kaya, tayo ay mga sundalo ng mahal ni Jesus. Tayo ay nagpaglaban sa mga forces ng kalitiman. No? Yan po mga naman. So, kailangan natin maging matatag, kailangan natin maging matibay, kailangan natin maging handa lagi, no? Kasi kapag ikaw ay mahina, talagang matatalo ka sa mga masasama. Yan po mga naman. So yan po ang napaka-importante na ating tandaan na napakaraming tao ngayon na nag-iisip ng masama sa iyo. Yan po mga naman. Kaya dapat tayo handa lagi bilang mga sundalo ng Panginoong Hesus, no? Upang tayo ay hindi mabibiktima. Kaya ating pag-aralan ang
verse 1, kaya ikaw, Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Jesus. Yan po mga minamahal. So, bungad pa lang ng isang talata, unang talata ay magpakatatag. Yan po mga minamahal. Sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, talagang kailangan matatag tayo. Ano ba ang patatagin natin? Unang-una, ating panampalataya. Kasi kapag ang ating panampalataya ay hindi matatag, madali tayong matalo. No? Baka bukas makalawa, iba na ang iyong paniniwala kasi natalo ka. No? At ang mga maling aral ay iyon ang pinapaniwalaan. Yan po mga minamahal. Kaya dapat maging matatag tayo. Verse 2, ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaan tao na makakapagturo rin sa iba ang mga aral na naririnig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. So, ito yung palaala ni Beloved Paul na huwag lang magpakatatag, huwag lang magpakatatag, kundi maghanap ng mga tao na mapagkatiwalaan at ituro yung natutunan mo, yung panampalataya mo, yung biyaya na na-receive mo, no? Yung mga aral na narinig mo, ituro din sa iba. Kumbaga ito ay upang mag-multiply ang panampalataya mo. Yan po ang ibig sabihin dito. So, ibig sabihin, babalik tayo sa kapamaraanan ng Diyos. Ang kapamaraanan ng Diyos ay pamilya, tribe. No? So, una mong turuan, no? Ang iyong mga kamag-anak, iyong pamilya, iyong mga anak. Yan po mga minamahal. So, walang ibang mabubuting tao na una mong mapagkatiwalaan kundi yung iyong pamilya. Yan po mga minamahal. So, ituro ang mabuting aral, ituro ang katotohanan sa mga mapagkatiwalaan tao. So, walang ibang mapagkatiwalaan na unang-unang mapagkatiwalaan mo ay ang iyong membro ng iyong pamilya. Yan po mga minamahal. Kaya, yan yung unang tuturuan mo. No? So, makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Jesus. So, mabuting sundalo ni Jesus. Kasi, bakit tayo nagiging sundalo? Bakit tayo nagiging sundalo? Anong sandata natin? Parang ano lang kasi ito pabuwak-buwak lang ba? No? Pero ito ay nangungulugan ng aral. No? So, ang sandata mo ito ay salita ng Diyos. No? At yun ay iyong ipapangaral. No? Ibig sabihin,
ikaw ay isang warrior. Isang di ba mayroong mga tinatawag na prayer warrior. No? So dito, si Beloved Timothy ay hindi prayer warrior, kundi mga ngaral na warrior. Sundalong mga ngaral. Di ba? Yan po mga naman. Kasi ang sinasabi ni Beloved po dito, ituro mo rin sa taong mapagkatiwalaan. So ano ituturo mo? Ang salita ng ating dakilang Diyos. Sa mga anak mo, ano ituturo mo? Salita ng ating dakilang Diyos. Sa iba pang membro ng pamilya mo, ano ituturo mo? Salita ng ating dakilang Diyos. Yan po mga naman. So sabi ni Beloved Paul dito kay Beloved Timothy, or Timoteo, kung ano yung narinig mo sa akin, ituro mo sa kanila. Yan po mga naman. So napaka-importante ang turo. Kasi kung walang magtuturo, walang matututo at walang mananampalataya. Yan po mga naman. So, verse 3, makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Jesus. Dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo. Hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal. Ganon din naman, dapat katulad ka ng manlalaro. Hindi siya makakuha ng premyo kung hindi siya sumusunod sa tuntunin ng laro. So ito yung mga halimbawa na tulad ni Beloved Paul, no? Sa mga manlalaro at sa sundalo, ang ating pamumuhay bilang mga alagad ng ating kataas-taas ng Diyos. No? So, ano bang mga sundalo? Talagang matatag yan. Yung mga manlalaro, matatag din kasi halimbawa, ikaw ay runner. No? Sumasali ka ng mga marathon contest. Matatag ka dahil hindi ka naman pwedeng tumakbo dyan kung hindi ka nag-practice. Kasi hihingalin ka eh. Hindi ka mananalo. Kahit makarating sa finishing line, mahihirapan ka. No? So, bakit sundalo at manlalaro ang ginagamit ni Beloved Paul dito? Marami naman pwedeng gawing example. Bakit sundalo at manlalaro? Kasi tayo na mga alagad ng Diyos ay naghahangad ng gantimpala. Ang mga sundalo kasi, di ba, kapag sila ay nagtagumpay, mayroong gantimpala sila. Di ba, may mission sila. Successful sila sa kanilang mission, nagtagumpay sila, magkakaroon sila ng gantimpala. Ang mga manlalaro naman, ganun din. Halimbawa, sumali ka sa marathon, pagka nakaabot ka ng finishing line, nagwagi ka na, kahit hindi ka nagwagi, nakakumpleto ka, nakaabot ka sa finishing line, no? Bibigyan ka ng premyo. Kahit naman hindi malaking premyo,
Pero kapag ikaw ay nanalo, kadalasan kasi hanggang third lang, no? Ang bibigyan ng malaking award. Pero sa ating paglilingkod sa Diyos, regardless kung sino mauna sa atin, basta't makaabot lang sa finishing line, pare-pareho yung premyo sa atin. Ang premyo sa atin ay buhay na walang hanggan. No? Kasi ang Diyos ay equal. Just ang Diyos. No? And then, hindi siya mahinang Diyos. Hindi siya nagsisinungaling na Diyos. Hindi siya nagtatangi kung ano man, no, sa tao. At ang Diyos ay generous. Kaya tayo, kahit na mayroong naglilingkod na umaabot ng 50 years, no? Mayroon naman naglilingkod na umabot lang ng 5 buwan, no? Kasi namatay na or dumating na ang mahal ni Jesus, no? Kaya bago lang siya tumanggap, tapos namatay siya, no? Or dumating ang mahal ni Jesus, tumanggap siya sa mahal ni Jesus, tapos nabago yung buhay niya. Then dumating ang mahal ni Jesus, ilang linggo, ilang buwan lang. Tapos merong isa na naglilingkod na habang buhay na, kumbaga mula ng pagkabata niya hanggang tumanda siya. No? Napakahaba ang paglilingkod niya. Pero hindi yan ang tinitingnan ng Diyos kung gaano kahaba. No? Ang tinitingnan ng Diyos ang iyong tunay na paglilingkod. No? Kasi in-explain ni Jesus yan sa isang parable. Yung mga workers, nag-hire sila ng mga workers. Yung isa, mula pa ng alas 8, nagtatrabaho na, tapos pagdating ng tanghali, mayroon ng mga workers na umpisang nagtatrabaho, pagdating ng alas 3, alas 5, alas 4, mayroon nagtatrabaho na 1 oras lang, pero pare-pareho ang sweldo nila. Kaya nagalit yung nagsimula ng umaga. Kaya akala niya mas malaki ang ibibigay sa kanya. Pero ang kontrata ay isang denaryo. Regardless kung anong oras ka nag-umpisa, isang denaryo pa rin yan. No? Sa atin, regardless kung ilang taon tayo naglilingkod sa dakilang Diyos, buhay na walang hanggan ang ibibigay sa atin. Kung ikaw ay nakapaglingkod lang ng 2 taon, yung iba nakapaglingkod ng 50 years, pare-pareho ang gantimpala, buhay na walang hanggan. So, ganyan ang Diyos. Yan po mga minamahal. So, dapat isipin natin lagi na ang Diyos ay tapat sa atin. Huwag nating isipin na
kumahaba ng iyong paglilingkod. Di ba? I-consider ng Diyos kung gaano kahaba ang iyong paglilingkod, hindi ka naman ang itinutulong ng Diyos. Lalo-lalo na sa mga aral na mahal ng Jesus. Yan po mga So, ito ang mga paghahalin tulad ni Beloved Paul. Meron pang isa, verse 6. At dapat katulad ka rin ng masipag na magsasaka. Hindi ba siya ang unang karapat-dapat na tumanggap ng bahagi sa ani? Pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo, at ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Yan po mga so, tatlong mga paghahalin tulad ang sinasabi ni Beloved Paul, isang manlalaro, isang sundalo, at isang magsasaka. Alam niyo, itong mga inahalin tulad ni Beloved Paul dito, napaka-importante ito sa komunidad. Diba? Napaka-importante, magsasaka. Napaka-importante yan. Kasi pag walang magsasaka, hindi tayo makakain. Hindi makarating sa ating pagkainan ang pagkain. Yun naman sundalo, napaka-importante po yan. Dahil sila ang peacekeeper. Maging mapayapa ang buhay. Then yung mga lalaro, napaka-importante po yan. Kasi ang ating katawan ay kailangan talaga ng exercise. Hindi tayo mabubuhay kapag hindi tayo kumikilos. Yung mga sinasabi ni Beloved Paul dito, kumbaga may kaugnayan sa ating buhay. Magsasaka, manglalaro, at sundalo. So may kaugnayan sa ating buhay. Napaka-importante na isipin natin na yung mga yan ay part ng ating buhay. So, ano ba ang sinasabi niya? Hindi ba siya ang unang karapat-dapat na tumanggap ng bahagi ng ani? Pag-isipan mo mabuti ang sinasabi ko sa iyo, at ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. So yan. Kaya kailangan natin unawain. Kailangan natin unawain na ang mensahe na sinasabi ko ngayon ay yan ay isang pagpapaliwanag mula sa wisdom ng Diyos. Kasi pag hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng mga sinasabi ng Beloved Paul, so pag binasa natin, parang wala lang din. So kaya ang kahalagahan ng ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos ay inatin tulad ng may kaugnayan sa ating buhay. Sundalo, peacekeeper.
magsasaka, siya ang nagpupulos ng pagkain natin. At yung manlalaro, yan ay symbolize ng katatagan na kasi yung sarili natin. Kasi hindi tayo maging matatag kapag hindi tayo nag-exercise. Diba? Pag hindi ka maglalakad-lakad dyan, diba? Hindi magiging matibay ang iyong katawan. Yan po mga ngayon. So, importante, no? Yan yung ginagamit ni David Paul. Nagre-reflect sa ating pananampalataya. Alalahanin mo ang magandang balita tungkol kay Jesus na nabuhay mula sa mga patay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang ipinangaral ko na siyang dahilan ng paghihirap ko hanggang sa ikadina ko na parang isang kriminal. Pero hindi nakahinahan ang salita ng Diyos. Dahil dito, tinitiis ko ang lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos para makamtan din nila ang kaligtasan na kay Jesus at ang buhay na walang hanggan. Yan yung sinasabi natin kanina. Yung buhay na walang hanggan. Yan po yung gantimpala sa ating paglilingkod. Kaya napakahirap yung buhay ni David Paul. Kinadina daw siya dahil sa pangangaral. Kinadina daw siya dahil sa kanyang pagsunod ng mahal na Jesus. Kinadina siya dahil sa kanyang pananampalataya. Kinadina siya sa kanyang pagsali, no? Sa pakigbisog para sa pag-angkon sa korona nga buhay na wala na. So, mo nang maglalaro kay kinahanglan mo apil ka. Mo-apil ka. Kung mo-apil ka wala tula, mo-apil ka mo, mo-apil ka. Dinipon sa atong pagdilingkod sa ating dakilang Diyos, mo-apil mo ka. So sa imong pag-apil, buot pasabot, sasali ka, mananampalataya ka sa ating dakilang Diyos. Yan. So, yan yung experience, yan yung masalimuot na buhay ni David Paul. Ikinadina daw siya dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa kanyang pangangaral. At bakit? Kahit na nahihirapan siya, bakit? Ginagawa pa rin niya. Ano sabi niya? Tinitiis ko ang lahat ng paghihirap. Alang-alang sa mga pinili ng Diyos. Bakit niya sinasabing alang-alang sa mga pinili ng Diyos? Kasi siguro sa 1,000 na kanyang pinag-aralan, nangangaral siya sa 1,000 na tao, baka 3 lang ang pinili ng Diyos doon. So 3 lang ang pinaghirapan niya. Hindi nakasali ng iba. Kasi pinili ng Diyos. Tumutukoy sa mga nananampalataya na matibay ang kanilang pananalig sa Diyos. Yan po mga ganun. Lingon kaayo ang ilahang
pagtuo mo sa Diyos. No? So, alang-alang sa mga pinili ng Diyos. Yan. So, hindi lahat pinili ng Diyos. Hindi lahat makikinig sa iyo. Hindi lahat maniniwala sa iyo. Hindi lahat susunod sa iyo. Lalo-lalo na kapag ikaw ay mas mababa sa kanila, hindi ka talaga susundin nila. Hindi ka talaga paniniwalaan nila. Sino lang yung paniniwala? Yun yung sinasabi niyang pinili ng Diyos. Kung mayaman man o mahirap, kung buo man ang katawan o hindi kumpleto, ibig sabihin disabled o normal, basta't ibinigay ng Diyos, no? Yan yun. Yan po mga minamahal. So, saan siya nagtitiis? Kanino siya nagtitiis? No? Sa mga pinili ng Diyos. Kaya kapag nangangaral tayo, kung natin isipin, no, mayroong kung gaano karami, no, ang nakikinig sa atin, naniniwala sa atin. Kasi trabaho na ng Diyos siya. Trabaho na ng Diyos siya. Yan po mga meron. So, tayo ay mababang tao lamang, kaya sino ba tayo na paniwalaan nila? Pero kapag ang Diyos ang siyang gagawa pala dyan, mananampalataya talaga. Maraming mananampalataya. Kasi ang Diyos ay siyang nagpukontrol sa buhay ng tao, sa isipan ng tao. Kaya mismo ang Padre Jesus sabi niya, yung mga nanampalataya sa Kanya ay bigay ng Diyos. Tama? Sa Kanya. Yan. Yung mga apostoles, yung mga disciples na mahal ni Jesus ay bigay ng Ama sa Kanya. Yan. Yun yung tinatawag na mga very elect. Talagang mga strong yung kanilang mga pananampalataya, yung mga apostles, yung mga unang disciples, mga disciples na mahal ni Jesus. Yan po mga minamahal. So, totoo ang kasabihang kung namatay tayong kasama niya, mabubuhay din tayong kasama niya. Yan. Ibig sabihin, hindi yung mamamatay tayo kaagad. Ano bang kamatayan na sinasabi dito? Yung ating mga previous na mga kahinaan, yung mga kasalanan natin, yung ating pagkatao bago tayo nakasumpong sa biyaya ng mahal ng Jesus. Yun yung kailangang mamatay. No? Hindi yung mismo tayo, yung physical natin mamamatay, hindi. No? Kasi kailangan tayo, kailangan pa natin maglingkod sa ating kataas-taas ng Diyos. So, kapag nilinis mo yung sarili mo, ibig sabihin, makasalanan ka noon at ikaw ay nagbago, yun yung ibig sabihin ng kamatayan. Yung dati mong sarili, dati mong pagkatao na makasalanan ay
wala na. Kasi ikaw ay binago na. Yan, yan yung ibig sabihin. Born again. Yan po mga Panginoon. So, yan po ang ibig sabihin dito. Kung namatay tayong kasama niya, mabubuhay din tayong kasama niya. So, ang mahal ng Diyos kasi ay namatay. Nung namatay ang mahal ng Jesus, no? Kapag manampalataya ka, para ka na rin namatay. Kasi yung dati mong pagkatao ay nawala sa iyo. Binago ka ng mahal ng Jesus. Yan. Yan po mga minamahal. So, dapat yan ang mangyayari sa buhay mo. Hindi yung nanampalataya ka, sa isipan mo nanampalataya ka, pero hindi naman totoo. Kasi hindi ka naman nabago. Masama ka pa rin. Yan po mga minamahal. So, yan po ang ibig sabihin dito. Kung magtitiis tayo, maghahari rin tayong kasama niya. Kung itatakwil niya natin siya, itatakwil din niya tayo. So, magtiis tayo. Ibig sabihin, panghawakan natin ang ating ang araw na ating natanggap, ang ating pananampalataya. Kasi sa ating pamumuhay ng mga mananampalataya, nandiyan talaga ang pagtitiis. No, hindi ka pwedeng hindi magtiis. Ano bang ititiis mo? Yung mga nakikita mo na hindi maganda, yung mga pinapractice ng iba na hindi maganda, huwag mong practicein. Yung mga sasamaan ng mga ginagawa nila, huwag mong gawin. Yung mga pagtitiis. Susundin mo ang kalooban ng Panginoon, ng Diyos, magtitiis ka. Yan. So, sa pagtitiis, daw, maghahari tayo kasama ng mahal ng Jesus. Kasi sa pagtitiis, yan po yung paggawa, pananatiling mabuti, pananatiling matuwid, pananatiling sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Yan yung process yan. No? Pagtitiis. Kaya sa pagtitiis, maghahari rin tayong kasama ng mahal ng Jesus. Kasi, di ba, inaaralan natin yan noon? Saan ba pupunta ang mga matuwid? Di ba? Doon, kasama sa maghahari. Kapag hindi ka matuwid, hindi ka kasama sa doon sa maghahari. Hindi ka kasama ng mahal ng Jesus sa kanyang paghahari. Yan po mga minamahal. Kasi sabi dito, itatakwil ka. Kasi tinakwil mo ang mahal ng Jesus, itatakwil ka rin. Yan. Kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya may kakaila ang kanyang sarili. Kapag hindi tayo tapat, ang Diyos laging tapat yan. Nag-aantay lang ating dakilang Diyos kahit na minsan tayo ay nagkakamali, nahihina, pero ang ating dakilang Diyos ay nag-aantay pa rin. Anong prueba diyan? Diba? Pinapabunga pa rin ng Diyos ang mga halaman. Mayroon ka pa rin nakakain. Pinapanatili pa rin ng Diyos ang tubig. Ang apoy
salita ng katapatan ng Diyos. Kahit na yung mga mamamayan, kahit na yung mga naglilingkod sa Kanya ay hindi naman lahat tapat. Pero ang Diyos ay tapat. Makikita mo sa mga bagay tulad ng hangin. Hindi pinagkailan ng Diyos ang hangin kahit na ikaw ay masama. Kahit na ikaw ay mamati tao, nagagalit mo pa rin. Ang hangin ay binigay ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos na ay tapat. No? Ang tao lang ang hindi tapat. Kaya nga, gusto ng Diyos na siya tularan. Tayo ay maging tapat tulad niya. Kanino tayo maging tapat? Sa may-ari ng ating buhay, ng mataas-taas ng Diyos. Yan po mga ngayon. Paano tayo maging tapat? Sa magitan ng pagsunod sa mga alituntunin, mga kautusan ng ating dakilang Diyos. Kaya, dapat alam mo, ang mga kautusan ng ating dakilang Diyos. Kasi yan yung basihan ng pagtatapat. Upang ikaw ay maging tapat sa Diyos. Amen? Kaya magbasa tayo ng Bible lagi. Magpuri tayo lagi sa Diyos. Kasi yun yung mga pagtatapat sa atin. Pagtatapat natin sa Diyos. Yan po. Abitan natin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You
Dali gumawa ng mga Diyos ng pula. Tagias ng mga kinabi, magbuhat sa langit sa yuta. Diyos na Abraham, Diyos na Isaac, Jacob, Diyos na Petrus, Diyos na Isaac. May gabi, ang mga naman sa Diyos. Salamat sa Diyos sa mga pulong na mga pinimugan. Dilo tayo kinipulong ikaw, may susunod sa kasin, ang pinamagamit sa mga kinabi, na oyan sa mga mapadasik, mapaligang, mapadugang sa pagsaling na kanya. Matulungan naman sa pag-igubag ay mapusun sa mga. To Diyos at kami, sa pag-igumay, pag-isigay, pag-isubay, pag-pamilya, pag-church, pag sa mga taong nasa palibot na. Kaya kayo pasagin ng Diyos. Pasagaw sa mga kalapas, sa pulong buhat naman, gibugan ang mga guys, pag-nang puso, pag-nang sikas, talagang kayo mga Diyos, simbahan, dahil ka pa sa mga. Kaya kayo mag-chance lang kanino ng buwan, kaya nabilis, kaya hindi ko na kami. Gagangin ang pagsalita. Panginoon Diyos, dahil ka, magkatagpos mo kayo ng Panginoon, ikaw tubag sa mga pag-aampo, pagdaan sa pagkain, o kasama Diyos sa mag-abang ka naman sa tiwag gabi, ang totoo umaga, o hinap nga, ulit magbagkan lang sa pagpalayan sa pagsimbol, pagtayin, pag-imay, pagpasapit ka ng mga Diyos, sa balayan ng mga pagpangin, sa alam, pagpahuli Diyos, hinap ang Diyos nga, banan mo po kami nga, tayo kayo pagpasapit nga, pag-ibig sa mga taong datan, Espiritu datan. Itanagyan, mag-iamang isa, ikabis ng matan, lamang marabat sa gawa ng Panginoon Diyos. All the highest is honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. And in Jesus we pray, Amen. Christ. Salamat sa mga Diyos. So, dahil sa pagbibigay ng mga members. Atong tawagan si Valerie Aaron ang nakabigay ng members. Ephesians 2 verse 8 to 9. For it is by grace that you have been saved through faith. And this is not from yourself, but gift from God, not by works, so that no one can boast. Colossians 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledging Him with your path straight. Galatians 5 verse 13. For you, my friends, are called with freedom. Don't let this freedom become excuse for you if this God desires to control you. Instead, let love make you serve one another. Proverbs chapter 13 verse 5. Proverbs chapter 22:6. Train up a child in the way he should go, so that when he gets old, he will not depart from it. Amen. Praise God. Salmo 23:1. Ang Diyos ang akong magbantay, walay makulang ka na ko. Amen? The Lord, babagay ito kayo Diyos. Salamat sa mga Diyos. So, salamat sa kalaugan na gihatag sa mga Diyos sa pagkalibawa. Tinawag na ang ng Diyos magabat ka natin sa pagkabi, ang pag-ugma, sa pagpapalaan, sa pagsimba, pagdayan, pag-imay,
kaluwatan niya, sa atong pagkatulog, o padayon ka natin ko yung Diyos mag-aayos kay pagkakas sa problema. Pag-bless din sa po sa kitatihan kaya mga tulog sa mga pag-aambong, tumatagos sa mga pinangalan. Huwag na natin ko yung Diyos sa mag-alayo ka na natin sa kapahamakan sa mga tao na tayo ng Espiritu ng Datan. Amen? At ang ihatag ni Pidarin Mami siya ang ilis ng closing prayer. Hallelujah, praise the Lord. Let us praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to our Lord Jesus. Hallelujah, praise God. Mangitin Diyos si Father Abraham, Diyos ng Jacob, salamat God ng kagabi ng Lord, kagabi ng Lord sa mga panibawang ng God. Salamat Lord sa iyong mga pulo, ang mga patalibugan, na pagkinig, at Jesus ang kasing-kasing, yung gawar sa pinagpilikan. O salamat Lord sa iyong tarang pagpala Lord sa financial, material, physical, malabinag sa spiritual God. O pinagsimbahan ng Gawgar, saway ninabalong sa maaway, kasal in Jesus' name. Ubuhos, ipon, hilatrangkasto, hypertension, cystosonesis, calvarisol, kidney stones, stop, and be healed in Jesus' name. Loko makatarapis katridium, sa isa pagkubukong mga panahon, pneumonia, anemia, leukemia, bronchitis, tuberculosis, stop, and be healed in Jesus' name. Sakit sa pancreas, sakit sa kidney, sakit sa small glands, intestines, stop and be healed in Jesus' name. Sakit sa arthritis reumatoid, arthritis osteoporosis, diabetes, gingivitis, appendicitis, cast out and be healed in Jesus' name. Sa ngipon, sakit sa kasing-kasing, nagbarang sa kasing-kasing, sakit sa libo, sakit sa panin, sakit sa kapupugan, nagbarang kagatan, cast out and be healed in Jesus' name. Mind stress, physical stress, ito na sa kitulatian, ikan sa ulo, hangtod sa labalabang, kasal, and be healed in Jesus' name. Spacious kadalanan, kalawatan sa kita ng pamakan, di ba sa negosyo, trabaho, pag-eskwela, pag-review sa pag-training, kasal in Jesus' name. Sakit pag-uol, pag-sinantanay, mga-grupod, pag-bikid, mga tentasyon, kasal in Jesus' name. Limusulog, mga-dalawang kalautan, bupat sa nasal, kasal in Jesus' name. Coronavirus, and bacteria, parasites, cast out in Jesus' name. Jesus saves, Jesus heals, Jesus saves, Jesus heals, Jesus saves, Jesus heals, Jesus is the fountain of life, our dearest Lord. Jesus is our shepherd, there is nothing we shall want. All this praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong for Jesus. In Jesus' name we pray, amen. Praise the Lord. That time, and so,